Pinulot ni Jian Shao ang tasa ng tsaa at sumagot, hindi pa. Ngunit nakilala ko ang isang mensahero na tumulong sa akin na magpadala ng ilang salita sa kaibigang iyon, inimbitahan siya sa tirahan para mag-usap. Nagulat na tanong ni Qin siya, halika. Ano kayang uri ng tao ang kaibigan mo? Biglang bumangon ang malakas na hangin sa labas. Nagsimula ring lumindol ang sahig sa silid. Nagtanong siya ng may pagdududa, anong nangyayari? Umaalog ang buong silid. Kalmado na inalog ni Jono ang tsaa sa kanyang kamay. Huwag kang matakot, Gonzi. Dumating na lang ang taong iyon. Ganap na naguluhan si Qin siya. Sino? Sino ang dumating? Misteryosong sinabi ni Jian Shao na, syempre, isang matandang kaibigan. Sa labas ng pinto, isang malaking itim na anino ang lumitaw. Lumingon si Qin Shao at sinabi, tila may kung ano sa labas. Tingnan ko muna. Pagkatapos ay mabilis niyang binuksan ang pinto. Ngumiti si Jiang Shao at nagtanong, well, ano ang nakita mo, Gongshi? Nag-aalangan si Qin Shao, parang pusa. Ay, pumasok na mag-isa. Nakita ang pusa na pumasok, masiglang iwinagayway ni Jiang Zhao ang kanyang kamay at nagbiro, dada. Tingnan ko kung sino ang inimbitahan ng gumagalang kaluluwa na iyon. Mukhang hindi nawala ng saysay ang biyaheng ito. Matagal na tayong hindi nagkikita. Huwag kang maging ganoon kalamag, aking matandang kaibigan, Little Mountain Lord. Niyakap niya ang pusa at pinisil ng ilang beses. Nakita ito, napasigaw si Qin Shao, napaka-cute ni Mountain Lord. Kinamot ni Little Mountain Lord si Jiang Shao ng ilang beses ng mayabang na ikinagulat niya. Sino ang nagsasabing hindi? Dahan-dahan, pakiusap. Pagkatapos ay iminungkahi ni Qin Shao, tama. Kumuha ako ng pagkain para kay Little Mountain Lord. Salamat sa abala, Gongge. Ilang minuto matapos, tinanong ni Jiang Shao si Little Mountain Lord na nakahiga sa mesa. Noon, nasa Tainan Mountain ako sa loob ng kalahating buwan, at iniiwasan mo ako. Bakit ka biglang dumating sa Xiang ng personal upang tulungan ako? Mayabang na tinulak ni Little Mountain Lord ang tasa ng tsaa at sinabi, hindi ko kayang inumin ang mga bagay-bagay ng tao sa mundong ito. Ngumiti ng bahagya si Jiang Shao. May ilang bagay na hindi ko naintindihan noon, ngunit ngayon ay nalaman ko na. Noong panahong iyon, sinadya mo akong akitin sa Yuha River upang makilala si Wu Zhang. Ito ba ay upang suriin ako? Kung wala kang sinabi, hindi sana naglakas loob ang pagong na iyon na kumilos ng walang ingat. Ngunit sinabi mo ang lahat, kaya nahulog ka sa tubig. Hindi mo masisisi ang upuan na ito. Ang upuan na ito ay ipinanganak na may iba't ibang kulay ng mga pupil. Nakikita ng kaliwang mata ang kabutihan at kasamaan sa puso ng mga tao, at ang kanang mata ay tumitingin sa karma ng kapalaran, ngunit hindi pa rin kita makita. Kaya, kahit nasuriin ng kaunti ay hindi masyadong hihilingin, tama. Tiningnan mo ang kapalaran ng maraming nilalang sa tiyana at bundok, at maaari kang ituring na nakagawa ng pabor para sa Tainan Mountain. Ngayon, humihingi ka ng tulong sa maliit na gumagalang kaluluwa sa Tainan Mountain. Tutulungan kita ng buong lakas. Sa sandaling ito, maraming iba pang nilalang ang lumitaw sa labas ng pinto. Tumayo si Jiang Shao ng bahagyang nagulat at sinabi, hindi ko inaasahan na maraming kaibigan ang darating. Pinahirapan ni Jiang Mao ang lahat. Pakiusap, manatili kayo rito sandali. Sabay-sabay silang nagsabi, sumusunod kami. Pagkatapos ay unti-unti silang nagkalat sa iba't ibang direksyon. Paglipat ng eksena sa panig na ito, kararating lang ni Ian mula sa bathtub. Malalim na tinanong niya ang kanyang subaltern, nahanap mo na ba kung saan naninirahan si Jiang Shao? Nagulat ang katulong, nagsasaad kay Niang Yang, na kumpirma na mayroong isang Jiangxian sa Anfu residence. Ngunit ilang beses nang inexplore ng lingkod na ito at hindi makapasok sa bakuran ng Jianing na iyon. Nagulat na tanong ni Ian, ang iyong cultivation ay nasa ika-6 na antas na, ngunit hindi mo man lang makita ang kanyang itsura. Sumagot ang katulong, maraming malalaking demonyo ang nagpo-protekta sa kanya doon. Ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa sa mga lingkod na ito. Wala talagang magawa ang lingkod na ito. Nag-isip si Ian, tila ang Jiangxianing na ito ang taong nais hanapin ng Heavenly Demon Master. Ang cultivation lamang ng kabilang partido ay hindi matatalos. Hindi mahalaga, 3 araw pa bago dumating si Feng Jianu sa Qin Kingdom. Sa panahong iyon, siya mismo ang haharap kay Jiang Xianeng.
Nagtanong muli siya, kumusta si Bayuhan? Sumagot ang katulong, siya ay nasupil na at nakikinig sa mga utos ni Nyang Yang. Ngumisi si Yas Ian, mabuti iyon. Oras na para mag-iwan ng malaking regalo para sa kanyang kamahalan at Wong. Kinabukasan, sa imperial na palasyo, yumuko si Buwan at nagulat sa emperador, kamahalan, kamakailan lang, ang amoy ng gamot ay kumalat sa lungsod ng Xiang. Ang mga tuyong puno ay naglabas ng mga bagong usbong, at lahat ng uri ng bulaklak ay namumulaklak nang wala sa panahon, na lubhang abnormal. Natatakot ako. Bago pa siya matapos magsalita, malakas na sumigaw ang eunuch sa likuran, dumating na si Nyung Yang. Same time na pumasok si Yas Ian sa pangunahing gate. Nagtaka si Shin siya, nagtataka, anong ginagawa niya rito? Sa sandaling ito, sumaludo si Yas Ian at sinabi kay Chenan, mayroon akong celestial pill na iaalay sa dakilang hari. Sa sandaling nakita siya ni Chenan na dumating, nagpakita siya ng tuwang-tuwang ekspresyon, tinawag siyang, iyay. Bilasan mo ang mga formalidad. Sumaludo si Yusen at, nagpatuloy, nais kong magtagal ang buhay ng dakilang hari. Dakilang hari, pakiusap, inumin mo ang gamot. Pagkatapos ay binuksan niya ang kahon sa kanyang kamay, inilalabas ang isang crimson pill. Si Chenan, na nabighani sa kanyang kagandahan, masayang tinanggap ito, sinasabing, anuman ang ibigay ko, kahit lason, kusa itong iinuman ng Wong na ito. Pagkatapos, nang hindi na kailangan ng sinuman upang subukan ito para sa lason, inilagay niya ang pill sa kanyang bibig. Pagkatapos ay nagpakita siya ng pagbabago sa ekspresyon, nanginginig ng hindi matatag. Ito ay, nag-aalalang lumapit si Qin siya at tinawag, Hang. Nanginginig si Chenan sa lahat ng dako, sa sandaling ito, tinawag pa rin, kung ang eksena sa palasyo ay naging mas magulo kaysa dati, na may mga sigaw ng dakilang hari. Dakilang hari, may dumating dito. Pagkatapos ay bumaling si Qin siya kay Yas Ian at inakusahan, paano ka naglakas loob na lasunin ang monarko? Agad na ilabas ang Yao Fiyay na iyan dito. Biglang itinaas ni Jin ang kanyang kamay at sinabi, sandali. Ako, mabilis na lumapit si Yusen upang suportahan ang kanyang kamay, ngumingiti ng matamis at nagtatanong, dakilang hari, kumusta ang epekto ng banal na gamot? Sumagot si Shenan, pakiramdam ko. Malinaw at sariwa ang aking isip, at ang aking espiritu ay lubhang pinasigla. Mabilis siyang nagpabago, tumayo ng malusog, na ikinagulat ng lahat. Ang dakilang hari ay mukhang bumata ng 10 taon. Si Nyang Yung ay talagang nagtataglay ng gayong mga kakayahan. Tunay na isang celestial being. Ang mga opisyal ay sabay-sabay na yumuko, sumisigaw, isang palatandaan ng pambansang kaunlaran. Mabuhay ang emperador. Pinanood ni Jin siya ang eksenang ito, bumubuntong hininga, kaya, lalong lumalakas ang kapangyarihan ni Su Yoshun. Tuwang-tuwa si Chinan at sinabi, ito ay salamat sa EF. Anong gantimpala ang gusto ng EF? Nagkunwari si Yusen na nahihiya at sinabi, masyado pong mabait ang dakilang hari. Hindi po maglakas loob ang lingkod na ito. Ngunit mayroon lamang akong isang payo. Kamakailan, tuwing gabi, ipinagdarasal ng lingkod na ito ang kaharian ng Qin at nakikita ang Ziwei sa hilaga na nagpapatunay sa paggabay ng Ziwei sa dakilang emperador. Dumating na ang kasaganahan ng ating kaharian ng Qin. Ang dakilang hari ay nagpapadala kay general upang mamuno sa mga tropa sa hilaga upang salakayin ang kaharian ng Wei. Sa paggamit ng maswerteng palatandaan na ito, kailangan nating gamitin ang napakalaking puwersa upang sakupin ang kaharian ng Wei, at tiyak na lalawak ang dakilang Qin sa buong mundo. Agad na nagsalita si Qin sa laban, lahat ng walang kwenta. Hang! Ang ekspedisyon ng hukbo ay nangangailangan ng maraming rasyon, ngunit sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng tuloy-tuloy na kalamidad. Ang mga karaniwang tao ay mahirap at gutom, at ang pagtatayo ng harem ay nagkakahalaga ng malaki. Ang pambansang kabangyaman ay wala ng laman. Dahil sa kasalukuyang mga alalahanin, gusto mo pa ring pumunta sa labanan ng mga sundalo ng gutom. Kung mawalan ng puso ang hukbo, kahit ang pundasyon ng kaharian ng Qin ay yayanigan. Ang pagpapadala ng mga tropa ngayon ay ganap na imposible. Ngumiti lamang ng bahagya si Yusen nang marinig ito, at pagkatapos ay sinabi ng may pagsisisi, ang abang lingkod na ito ay naghahatid lamang ng mga tagubilin ng dakilang emperador ng Ziwi. Si Anong Darren ay nagtatanong sa lahat ng paraan. Mga ginoo, huwag mag-atubiling magsalita at tingnan.
Maaari kayang nagtatanong din kayo sa palatandaan ng langit, o sinasabi ninyo na gusto ninyo ring akusahan ang lingkod na ito ng pang-akit sa puso ng mga tao. Ang grupo ng mga subaltern ay sabay-sabay na yumuko sa kanya, hindi po maglakas loob ang abang lingkod na ito. Kinagat ni Qinsha ang kanyang ngipin sa galit sa kanilang pagiging duwag. Kayo, lumingon din si Qianan at ngumiti ng mapang-uyam sa kanya, ilipat ang ekspedisyon. Sundin lamang ang mga salita ni Fa. Sundin lamang ang mga salita ni EF. Ngumiti ng bahagya si Yas-ian. Matalino ang dakilang hari. Sinubukan pa rin si Qinsha na kumbonsihin siya, talagang hindi. Sumigaw ng malakas si Huang Zhongchenan na may hawak ng babae sa kanyang mga bisig sa kanyang nakababatang kapatid na si Anong, manahimik ka. Ang bagay na ito ay napagdesisyonan ko na. Bukas, orderin ko si General na agad na salakayin ang kaharian ng Wei. Nagkunwari si Yas-ian na marangal sa kanyang mga bisig at sinabing, ang anang Darren ay nag-aalala lamang tungkol sa bansa at sa mga tao. Para lamang sa taos pusong-puso ni Enwang Darren, naghanda ako ng isang dakilang regalo para kay Enwangi, isang banal na gamot. Sa katunayan, 2 tableta ang pinino ko. Inutusan niya ang kanyang subaltern na dalhin ang natitirang kahon ng gamot, hawak ito kay Qinsha. Ay, tama, hindi alam ni Enwang. Ngunit nagkaroon ng malaking kontribusyon si Enwo sa paggawa ng nakakamanghang gamot na ito. Walang imak na tiningnan siya ni Qinsha at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Hawak ito ni Yas-ian sa harap niya, sinasabing, at Wong, pakitanggap ito. Kinuha ito ni Qinsha nang may pagdududa. Anong mga lihim ang taglay ng elixir na ito? Sa isa pang lokasyon, si Jiang Zhao ay nagpapahinga sa damuhan, yakap ang Little Mountain Lord. Tinatamasa ang tahimik na oras ng siya ni Guang. Bigla, isang mahinang halimuyak ang sumangga. Nagtaka si Jiang Zhao, anong amoy iyon? Napakabango. Napakunot ang noo ng Little Mountain Lord, sinusuri ang amoy ng dugo, mabigat na balak na pumatay. Gulat na umupo si Jiang Zhao. Hindi ba ito medicinal fragrance? Bakit sinasabi ng Little Mountain Lord na dugo at balak na pumatay? Sumagot ang Little Mountain Lord, gamitin mo ang iyong mga mata upang makita para sa iyong sarili. Dumating na ang maliit na ginang na iyon. Sa katunayan, dumalaw si Qinsha na humihingal at nagtanong, nandito ba ang Ginoo? Naguluhan na tanong ni Jiang Zhao, at Ganggi, ano ang nangyari na nagpataranta sa iyo? Hawak ni Qinsha ang kahon ng elixir at sumagot, ito ay isang agarang bagay. Binuksan niya ang kahon at sinabing, ngayon, ibinigay ito niya kay Ben Wong. Pakiramdam ni Ben Wong na medyo kakaiba ang bagay na ito, kaya partikular akong pumunta upang tanungin ang Ginoo na ituro ito. Nagbago ang ekspresyon ni Jiang Zhao nang makita niya ito. Nagpatuloy si Qinsha, sinabi rin niya na ang elixir na ito ay may kinalaman sa akin. Makikita ba ng Ginoo ang dahilan? Iwinagayway ni Jiang Zhao ang kanyang kamay at sinabing, dapat mong makita para sa iyong sarili, Ganggi. Sa sandaling ito, kakaibang mga agos ng qi ang lumabas mula sa elixir. Walang imak na tanong ni Qinsha, ano ito? Nagbago ang mga agos ng qi sa hindi mabilang na mga kamay, tumatawag sa nakakapanindig balahibong boses, at Darren, Darren, iligtas mo ako. Iligtas mo ako, Darren, iligtas mo ako. Masyadong masikip at mainit sa furnace. Sa puntong ito, hindi na nakapamayapa si Qinsha, tinakpan ang kanyang bibig at nanginginig, at aksidenteng natisod sa isang ugat ng puno sa likuran niya. Nahulog siya ng patalikod at inabot ni Jiang Zhao ang mga espiritu na iyon. Lumapit siya upang tulungan siyang tumayo, ipinaliwanag, kanina, ang mga bagay na iyon ay hindi totoo, mga gumagalang kaluluwa na nakulong sa elixir na ito, hindi makapanakit sa mga tao. Ganggi, huwag kang matakot. Ang mga ordinaryong tao na umiinom ng elixir na ito ay maaaring mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, madagdagan ang haba ng buhay, at malaya sa sakit at kamalasan mula ngayon. Gayunpaman, ang proseso ng pagpino ng elixir na ito ay nangangailangan ng buhay na tao bilang mga sakripisyo, ang 7 kaluluwa at 6 na espiritu ng taong gumawa ng elixir furnace, at ang mga internal na organo upang maging medicinal residue. Tunay na malupit, si Qinsha, na ngayon ay nakaupo sa lupa at nanginginig, ay nagsabi, ako. Nakikilala ko sila. Nagulat si Jiang Zhao at nakinig sa kanya na nagpatuloy,
ang mga mukha ng mga gumagalang kaluluwa kanina, marami sa kanila ay dating mga katulong ng aking Fu. Lahat sila ay tapat at makabayan na mga cultivator. At mayroon ding mga karaniwang tao na nawalan ng tahanan sa kalamidad. Minsan ko silang tinulungan. Patawarin mo ako. Ito ay dahil wala akong kakayahang protektahan ang lahat. Ngayon, natatakpan ng luha ang kanyang mukha at nag-uumapo ang pakiramdam ng pagkakasala. Bumantong hininga si Jiang Xiao at pagkatapos ay sinabi, "Babong babae, ang pagluha lamang ay hindi magliligtas sa iyong mga tao." Natigilan si Qin Sha nang marinig ang mga salitang iyon, "Ako, ang aking mga tao." Tumango si Jiang Xiao, "Oo, sa palagay ko kung ang kaharian ng Qin ay walang tulad mo na pumipili ng mga talento, paano magbibigay ng tulong at tutulong sa iba ang babaeng Wang?" Ngumuso si Qin Sha at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. "Ang aking mga tao," naisip niya ang pagtalakay sa mga usapin ng estado sa kanyang mga kaibigang makabayan, dahil magiging maganda kung makakayanan ang mga baha. Sa kabutihang palad, ang mga Panginoon ay nagtatrabaho ng overtime upang magmadali sa paggawa ng mga mapa ng konstruksyon, at ang mga mahihirap na bata na may magandang asal ay tinawag siya at si Wong Darren at Wong Darren. Napagtanto ni Qin Sha na sila ang mga anak ng refugee camp. "Busog na ba kayo? Mayroon pa ako." Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.